Dahil kakauwi ko nga lang mga kapilingon, may napansin na kaagad ako sa mansyon. Parang meron na ata akong third eye mga kapilingon. Nakikita ko na kasi yung dumi at kalat sa loob ng mansyon. Biglang lumilinaw yung mga mata ko. Kahit mga alikabok mga kapilingon, nakikita ko na. Malala na ata tong sakit ko. Kahit yung bakas at dumi ng langaw, nakikita ko na din. Dalawa lang naman kami ni Papa ang nakatira dito. Kaya imposibleng hindi niya to nakikita. Kaya pinuntahan ko na kagad siya sa kwarto niya. Nung nakita ko na nga yung kwarto ni Papa, nalaman ko mga kapilingon na ako lang talaga yung nakakita ng dumi at kalat sa mansyon. Giging zombie ka na lang talaga bigla. Nung narinig ko nga yung ingay ng pinto mga kapilingon, initbit ko na kagad tong martilyo. Mahirap na, baka magnanakaw to. Yung pinsan ko lang pala mga kapilingon, papasok na sana siya, pero pinigilan ko kasi magiging sagaba lang siya sa misyon na gagawin ko ngayon. Dinidetect ko kasi mga kapilingon yung ibang duming nakatago. Lalo na yung dumi ng langgam, dumi ng ipis, at mga bakterya, madidetect ko talaga mga kapilingon. Natatakot na din ako dito sa mansyon mga kapilingon. May multo na ata dito. Ano ba naman kasi? May hugasin pero hindi pa naman ako kumakain. Hindi ba talaga marunong maghugas yung mga multo? Putik na yan, ako pa yung pahugasin. Napapansin ko din mga kapilingon na tumataas yung bill namin sa kuryente at sa tubig. Matatanggap ko talaga to kapag everyday ako naliligo. Kaya pala tumataas yung bill namin sa kuryente dahil laging naka-on yung aircon. Kahit walang tao dito sa baba, laging naka-on yan. Sa mga sandaling ito mga kapilingon, inisip ko na why not nalalayas ako. Pero rice cooker lang ang pwede kong dalhin. Hindi kasi ako mabubuhay ng walang kanin. Napakabobo mo talaga madam. Bakit ka lalayas? Ibahay mo to. Ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. Ang sakit kasi ng realidad mga kapilingon. Yung tipong may panggastos kang gumala pero uuwi ka pa ding maglilinis ng bahay. Dahil nga matalino tong si madam, may naisip siyang solusyon para mapabilis yung paglilinis niya. Minsan kasi gumagana din yung utak ni madam. Anong klaseng solusyon na naman to madam? Naisip ko kasi mga kapilingon, liliparin nga yung buhok mo nito? Yung alikabok pa kaya? Madam, nakalimutan mo atang may vacuum ka. Maganda ka sana madam pero bobo ka. Eto ang tama mong gawin mga kapilingon kapag maglilinis ka. Kailan mo pa susuotin yung bago mong damit? Sa tuwing gala lang? Sa tuwing may okasyon? O sa tuwing may kadate ka? Parang ang bobo mo naman mag-isip kung yun ang gagawin mo mga kapilingon. Why not kung tutulad kayo kay madam? Di baling walang pera mga kapilingon. At least hindi nagmumukhang tagalinis lang ng bahay. Kapag ito ang gagawin mo mga kapilingon, tapos makikita kayo ng nanay nyo, baka magbago pa ang desisyon. Pagagalain talaga kayo nang wala sa oras. Ipakita natin na nagkamali sila sa desisyon sa mga panahong hindi kanila pinayagang gumala. Mabisa din tong teknik na to mga kapilingon. Kapag may gala ka ngayon pero hindi kanila pinayagan. Naku, ang dami nyo nang natutunan kay madam. Hindi mo akalain, konting punas lang ni madam. Ganito nakakinang yung mansyon niya. Yung lamesa, pwede ka nang manalamin. Sa sahig, pwede kang mag-overnight matulog dyan. Kahit yung lababo, pwede mo nang gawing bathtub. I-check mo nga muna, madam. May nagawa ka ding tama sa buhay mo, madam. Hoy, maglinis din kayo, damay-damay na to. Laban!